Sino ka ba? Sam Versosa. Oh, Legit ka bang taga Maynila? Okay ha, baka sa umpisa lang yan ha. Bakit? Kapag nakaupo na, hangangin na. Yung isang young actor pumunta sa kwarto ng isang young actress. Ganon. Nag-overnight din, yung ganon. Or vice versa. Ganyan. Clue! Taray mo te, no? Bakit? Nailatag mo rin ang maganda eh, no? Pero may nasaktan te. Ha? Yung iba dyan, nasaktan. Kasi di ba nagbasa sila dun sa trailer, dun sa sabi nila na Ah. wala nang maisip na bago, ganyan na naman ginagawa ng ABS-CBN. Iba. Iba. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Malon! Ito, Jay! Ito naman po si Papa O. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. Ichika mo na! Dali! La 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 la, ichichika na namin dali! Ay, naku. Ay, kinabog si Jegs. Ha? Para sa kanyang birthday greeting. Oo nga. Eh, si Jegs, greetings lang. Ay. At saka, Gcash. Diba? Si Diwata, billboard. Oo. Ang greetings sa Billboard. EDSA. Nakita mo ba yung billboard ni Diwata doon? Oo. Oo, nasa EDSA katapat ng Mega Mall. Yes. Across Mega Mall. Ang bongga. Oo, nakakaloka. At yun na nga, may nag-greet kay Diwata. Imagine mo. Oo. Oo. Sana naman hindi ikalaki ng ulo yan ni Diwata. Ay, huwag naman. Yung may pa-billboard ng greeting sa kanya. Mm-hmm. Oo. Habang si Jex walang kibo, hindi ba? Oo. Sasabihin ko te. Hindi, happy birthday, Diwata. Ano ba yun? Parang napilitan? Oo nga. Napilit mo ko te. Ay, Birthday ko din kasi. Ayun na. ay, kaya masama loob niya. Gusto mo may pa-billboard sa'yo. Ano naman te? Oo. Wow. Malay mo man, di ba? Oo. Tataas ulit ng billboard ng St. Peter. Ay, hindi yun. Pwede. Hindi yun. Ah. Hindi yun. Hindi, ano yung pension? Ah. Ano sa akala mo? Yung pink na kabaong? Huwag naman. Ay nako, ay bigla ko naalala, di ba? Diyan din sa bandang Espanya, nakatayo din yung ano eh. Yung alin? Yung Alin ang sino ka ba? Sam Versosa. Oh. Legit ka bang taga Maynila? May kino-question siya kung taga Maynila talaga si Sam Versosa. Eh, taga Manila ba siya? Taga Maynila siya, 4th District, Bakat, Sampaloc. And samantala ako, Baklang, Sampaloc. So, walang bata, bakla. Di ba yan yung namimigay ng spam ka ng... Delimondo? Oo, di ba? Ay, social. Dahil ang katwiran niya, ba't hindi natin patikimin ng buong Maynila ng spam? Wow. Puro na lamang yung yung mga pinamimigay na parang pang-relief. Yun. Kaya sinusyalan niya ng konti. Ay, bongga naman yun. Oo, kaya yun ang kung tinatanong siya kung legit bang taga Maynila. Oh. Si Sam Versosa. Taga Manila pala. Legit. Authentic. Oo. Pero te, totoo bang tatakbong mayor yan? Si Sam Versosa ng Maynila? Ayan ang abangan mo. Ay. Kaya ang dinig ko din, tatakbong mayor eh. Ay. Oo, Diyos ko, 3 na silang magbabangayan siya. Oh. Oo. Itong si Sam, balita natin ha. Abay, hindi naman daw kailangan ng pera ng Maynila. Oh. Oo. Kasi yung iba, di ba, feeling na magpapayaman sa pwesto. Ito talaga mayaman na, yung negosyo niyan. Oo. 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 Eh, kita mo nga, spam at saka Delimondo. Oo. Diba? Walang pakialam sa pinamimigay. Talagang ganun siya ka willing mag-share. Oo. Dapat naman ganun talaga. No? Ako te ha, baka sa umpisa lang yan ha. Bakit? Kapag nakaupo na, hangangin na. Hindi. Ha? Hindi. Abay, naon pa napakasipag niyan. Di ba yan siya yung sa Tutok Tuwin? Yes. Siya na yung sa Dear SB sa GMA. Mm-mm. Oo. Mali mo naman may magawa para sa mga Manileño, no? Oo. Tingnan natin, Why not? di ba? Oo. O anyway, ito nga nabalitaan ko lang din naman to. Gaano katotoo Ha? na ang mga head writers, ang mga writers daw,
ay parang something like pinagbabawalan na makipag-close sa mga artista. Oo. May ganun ba? Saan yan? Sa GMA daw. Oh? Oo. Oo, yan ay nabalitaan ko lang naman. Sana ay ito ay hindi totoo. At kung totoo man, baka rin kumbaga, pinag-iingat na lang din siguro yung mga production staff na dumikit kayo sa mga artista. Oo, para wala ng issue. Ako maiintindihan ko yun kung gano'n ang rason. Paano te kung hindi ganun ang rason? Aba, may iba silang rason. Ay. Pwedeng si Delia yan or si Darius. Ha? Delia Rason? Rason yan! Pero masarap din halo-halo. Ayun. Pero sa tingin mo, Nay, ay yung hakbang na ganun ba, magiging epektibo para maiwasan yung mga issues na nais nilang iwasan? Alam mo, sa totoo lang, every ABS-CBN ball, man yan, or GMA gala, lagi namang may issue yan, kaakibat Hindi talaga siya mawawala. Di ba may mga suntukan pa nga yan before between Mateo Guidicelli and Coco Martin over Ma Salvador that time. Di ba? O, hindi talaga nawawala yan. Pero yung mga pingkian, alam mo yung pingkian? Anong pinky? Yung pag may mga nagaganap sa mga kwarto-kwarto na kanilang kinukuha bilang mag-overnight sila doon. Ayun, nagiging issue lang naman yung kung gagawing issue. Diba? Ang dami rin nating nababalitaan dyan, maging ABS-CBN ball man yan, or GMA Gala, diba? Ang dami natin nababalitaan biglang yung isang young actor pumunta sa kwarto ng isang young actress, ganon, nag-overnight din, yung ganon, or vice versa, ganyan. Ay, wag na. Pass is pass until you succeed. Try and try yun. Ay, binago na siya. Oo. Hindi. Yung mga sample lang naman niyan, ganyan. Hindi talaga siya maiwasan. Maging sa ABS-CBN ball. May mga ganyan ding pangyayari, kaya lang hindi na-highlight. Ito lang talaga yung nangyari kay Sandro Mulak, na talagang hindi na nahilig yung bata. Tsaka untoward talaga yun. Nakakalapot Siyempre, yung nangyari sa kanya. siyempre, unfair din naman sa GMA yun na nadadamay sila. Na parang, sandali, kumbaga, after the GMA Gala, wala na kaming pakialam sa mga taong umaten. Kung ano man ang kanilang gawin, mag-inuman sila dyan, magpingkian sila dyan, or umuwi na sila. Wala silang kinalaman dyan. Kaya nga lang, nadidikit doon sa gala yung issue. Doon sa event. Oo. Hindi talaga maiwasan yan. Kasi hindi rin naman hawak ng mga istasyon ang mga mangyayari. Pero napakaganda naman kasi ng intention ng mga ball na yan. Kaya yung sinabi mo, reunion, para rin ma-recharge. Siyempre, di ba Correct. party yan di ba? Correct. Bonding Correct. ng mga production staff, key people, at saka ng mga artista. Correct. Kaya sana magtuloy-tuloy pa din. Kahit every other year na lang siguro. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, gastos yan ng mga network. Hindi, malaking gastos. Magkano per plate dyan? Ilang libo yung bisita. Di bali sana kung ang per plate ang usapan, tapos magdadala ka lang ng paper plate, okay na. Ano yun? Yung per plate yung bayad sa pagkain, hindi yung plato mismo. Yun Mura naman. sana kung paper plate. Ay, nako. Kasi may pinananabikan yan ng mga fans kasi parang yan Oo. yung Met Gala natin counterpart, di ba? Met Gala, tsaka yung parang Oscars na red carpet, Oo, di ba? Nakikita mo correct. talaga yung mga paborito mong artista na nakadon ng mga best outfits. Correct. At maiba tayo. Oo. Congratulations again tayo dito sa Bini para sa kanilang Grand Biniverse. Oo. Dahil yung third day nila, Diyos ko po, officially sold out in less than 2 hours. Ha? May September 1 yun, di ba, ng linggo? Yes. 5 p.m. Tanda ko Yes. yan kasi gusto ng pamangkin ko man. 5 p.m. tapos wala pang 7 p.m. Oh. Sold out na ang tickets ng Biniverse. Oo. Hala. Oo. Kaya ang syempre, ang Star Music ay nagsasabi rito ng thank you for your overwhelming support. See you on November 16, 17, and 18. Looking forward to the 3-day grandest event of the nation's girl group, Bini.
at the Big 2. Ang taray. Eh, ngayon, hindi kayo magkaroon na yung day 4 talaga yun. Pagpahingin mo naman yung mga bata. Diyos ko po, oo. Next week afternoon. Oo. Diba? Pag sinagad mo ang mga tao nun, baka, di ba? Minsan, dapat magpapasabik ka din eh. Minsan, di ba, kailangan maibalik mo ulit yung misteryo, yung mystery mo. Oo, para lalong manggigil, manapik, mag-crave pa ng more ng bini ang mga tao. Oo, lalo na ang mga blooms. Eh, Nay, paano naman kayo mga taga-probinsya? Hindi kaya nila gagawa ng national tour? Para may Cebu naman. Alam mo, kasi kung ang bilis ma-sold out yan, mayayaman yung mga fan eh. O ang mga blooms. Kaya I'm sure kung mayayaman yan, at kung galing pa ng mga probinsya yan na by plane, may mga pupunta dito. I'm sure mag-check-in na rin yan malapit sa Araneta, katulad sa Novo Hotel, Yes. sa Ibis or Ibis. O iba, hindi na masama, no? But anyway, and speaking of Bini, kung mapapansin mo, Loy, ay nakasama rin ang Bini sa ASAP California noong August 3, Saturday. Oo. Sa Toyota Arena, Ontario, California. Ay, oo. Bongga yan. Bongga ito dahil all-star cast ito eh. Oo. ASAP ito, no? At talaga namang sold out ang tickets. Correct. 8,000. Wow. Ang nanood, oo. Magkano yung kanilang mga tickets, hindi ba? May mga presyo din ng kanilang tickets. At more than 3 hours. Oo, ang show. May? Oo. Ito yan, August 3 yun. Oo. Kung paano yung Sparkle Goes to USA, starring Alden Richards, Julie Ann San Jose, Raver Cruz, Bubay, Ay de las Alas at Isko Moreno noong August 9 ay ang sabi sa atin ng ating source, no, na ito nga'y ginanap sa City National Grove of Anaheim, California. Ay nalungkot yung aking friend. Oo. Bakit? Kasi nga daw, hindi masyado raw na tinao. Kasi nga daw, para mas pinili yung ASAP dahil maraming artista. Samantalang ito, iilan lamang sila, no? At yung daw 1,700 o 1,800 na capacity ay mga almost 500 lamang daw ang nabenta. Totoo ba ito? Oo, yun ay nakarating lamang sa atin. Tapos nung August 10 naman, ay doon naman sa South San Francisco High School Auditorium, South San Francisco, ginanap yung second leg nila. Yung Sparkle Goes to USA, ang same cast pa rin ito, no? Kaso nga lang daw medyo mahina yung ticket selling, so kakaunti pa rin daw ang nanood, nasabay sa sold out concert ni megastar Sharon Cuneta na Mega Up Close with Sharon Cuneta with special guest Shasha Padilla na ginanap din sa San Francisco. Oo, nung August 8 at 9. Oo, so nasabay. Oo. Ito raw, sabi ng aking source, ay super sold out. Okay. Wow. Oo. Kaya lang nga, ang sinasabi naman ng aking source ay medyo talagang hagilap pa rin o mahina ang ticket selling naman sa Dear Heart concert ni Sharon Cuneta at ni Gabby Concepcion sa Saban Theater sa Beverly Hills. Yung kung saan tayo nanood kina Estelle at Eric Santos. Yes, sa Oo. Beverly Hills. Oo, medyo mahina kasi daw ang mahal ng ticket, sabi ng aking source, no? $350. So kung $350, ikukwentahin mo rito sa peso, sabihin mo ng 56 pesos per dollar, magkano 'yon, ano? 18,000. Oo, di ba? Yan tapos 278 na yung sumunod, 258, 228, 178, 158, 128. Oo. Medyo mahina daw ang ticket selling. Baka naman pwede kayong manood, ano? O baka ngayon nyo lang dito napanood na merong Sharon Gabi, pwede na kayong manood. Yes. Oo. At syempre, andun din ang Vice Ganda, no? Sa Saban Theater din. September 20 naman ito. Oo. Na ang ticket naman ay 258. May kamahalan din, pero alam mo naman, di ba? You cannot argue with success kung malakas naman ang bilihan ng ticket, di ba? Ibig sabihin, talagang naglalaan sila ng pampanood doon sa gusto nilang panoorin. Doon daw sa USA, no?
nagkakaroon na ron ng sponsorship na mag-sponsor ka rito. Magkano ko na like $10,000. Hindi mo bibigay yung 10,000. Kumbaga, mag-sponsor ka dito, bibigay ko sa iyo yung halaga ng ticket na i-sponsoran mo. Kung $10,000 siya, bibigay ko yung halaga ng ticket na worth $10,000. Kapalit ticket, pero sponsor ka na. May mga ganyan daw sa USA. Parang ano, sa mga parang producer. bulk purchasing, parang gano'n. Oo. Yun nga, 350 yung kay Gabby Sharon sa October 27. Oo. Abay, halos ganun din, ha? Ang presyo ng ticket ng River Maya The Reunion. Oo. Sa Los Angeles din ito. Sa The Greek Theater. Oo. October 4 naman ito. Pero, sold out na ang tickets. Ang pinakamahal ay ang SVIP na $349 US dollars. Oo. Sold out na raw ito. Yung River Maya The Reunion, kung saan nandun si Bamboo, si Rico Blanco. Si Rico Blanco, Ay, yeah. Arico Mambo yun! Binago mo na naman yung lyrics. Ay, mali ba? Tsaka si Mark Escueta, yung hobby ni di ba? Ni Jolina Miss Magdangal. Jolina Magdangal. Oo, ayan. Sana makanood tayo. Napanood ko yan dito eh. Alin? Yan sila. Oo. Ay, oo nga. Kaya hindi na natin sasama si Jegs Oo doon kasi naman. napanood na niya. Oo naman. Isang muna, Dibs. Anyway, alam niyo napakahirap talaga magbenta ng tickets, no. Katulad dito, kami may alok din kami sa USA. Oo, as in lahat kami. Oo. Ako'y nangangamba. Baka naman kasi iilan lang yung mga marites natin with the heart sa ang mga ka-update natin sa USA. Baka naman hindi sila manood kaya nakakatakot. Tatanong ko sana, kaso kinabahan din ako eh. Oo nga Kung eh. mga taga-USA, kung pupunta po ba kami dyan para mag-show, papanoorin niyo po ba kami? Ako yun, nakakita parang gusto ko nang nakaka-tense yung mga ganyang balita, no? Yung mahihina yung bentahan ng tickets, no? Oo nga. Katulad nung isang artist, no? Na isang singer na talaga namang sa mga bars na lang nag-show, pero mahina pa rin. Ha? Mahina pa rin daw. Sino yun? Huwag ng basta may isa daw. Talagang nag-co-produce na nga siya eh. Oo, pero mahihina daw. Kasi maliliit na bars na nga lang daw ito. So, ganun talaga. Para kang nagbebenta ng pelikula para panoorin nila, para himukin mo at itulak ang mga tao para manood ng sine. Sa panahon ngayon dito, Diyos ko, alam mo, bihira na't para ka na lang Josh Lia, yung Unhappy For You. Jackpot ka na nun. Oo, ganun din dito sa mga concert. May mga sold out, meron din namang hindi. O at least na i-promote natin dito. At kayo nang bahala, baka naman dito nyo lang nalaman yan, nabalitaan. Baka naman gusto nyo manood, no? Supportahan po natin. Supportahan natin ang ating mga kapwa Pilipino, no? Yes. Para mas marami pang beses na babalik sila. Yes. Oo, ha? Taray mo, te, no? Bakit? Nailatag mo rin ang maganda eh, no? Pero may nasaktan din. Yung iba dyan, nasaktan. Alam mo, huwag ka na nga ganyan. Kaya nga inaano na natin dito, baka yung mga hindi sila aware na may ganong show pala. Oo. Dito nila nalaman. Ikaw talaga, Jex. Kailan ka mag-absent? Ha? Oo. Epal-epal ka, ha? Gusto mo na ba? Ha? Gusto mo na pag-absent na natin? Oo nga, nakakaloka to si Jex. O anyway, kino-question kung bakit hindi nagna-number 1 sa Netflix. Niwala raw sa top 10. Itong Lavender Fields. Starring Jody Santa Maria, Janine Gutierrez, Jericho Rosales, Maricel Soriano, and many more. Ba't parang hindi naman yun yung nakita ko nung nagbukas ako ng Netflix? Exactly. Kaya ito naman, natutuwa sila talagang parang magic, Imbis na nasa top 9, top 10. Wala, nasa top 1. Ang Lavender Fields, first 2 episodes. Yan din yung nakita ni Jericho na iyo. Tingnan mo yan. Let's see. Oh my God. Jody, Janine, team, 2 episodes in and we're on number 1. Thank you, Netflix. This is amazing. Oo, diba? diba? Ano sabi ni Jericho? Amazing! Yes! Oo, diba? First 2 episodes. Amazing. Top 1. Oo, diba? Oo.
Kaya naman tayo ay sana magtuloy-tuloy yan, ano? Kahit hindi man top 1, siguro hanggang top 5, no? Para lang yung consistency, no? Kaya amazing talaga yung Lavender Fields. Kasi kami ni Jex, pinanood namin yung Lavender Fields. Uy, naku, mapapanood ko na rin yan. Nasa Netflix Ito yung ito na yung parang pinaikli, pero parang pelikula eh. Oo, ang ganda. Alam mo, naiiba to, ha? Naiiba yung Lavender Fields, no? Medyo nahiwagaan ako. Oo, akala ko ito yung pelikulang anak mo na pala ka-eksena mo. So nice. Di mali yung sa pantahan ng iba na parang paulit-ulit na lang Ay, iba yung to. istorya. Iba to. Kasi di ba nagbasa sila dun sa trailer, dun sa sabi nila na Ah. wala nang maisip na bago, ganyan na naman ginagawa ng ABS-CBN. Iba. Iba. Kaya nga tinan mo naman, no, first 2 episodes, di ba, nag-number 1. At saka, te, yung mga taga-subaybay yung Pulang Araw, sa X-App, te, dinidare nila yung Lavender Fields. Na ano? Kung totoo daw maganda yung Lavender Fields, bakit wala sa top 10 ng Netflix? Ayan na. Number 1 naman. Nag-number 1 nga. Tinan mo yung mga ganyan, ano, hindi pa nga tapos ang laban. Tinatapos agad nila. At saka ibang komento nga, di ba, trailer pa lang yung napanood, di ba? Nakapag-conclude na pareho na naman. Oo. Anyway, ito nga Pulang Araw, natutuwa din naman tayo dito dahil nasa top 10 in fairness. Yes. Kaya nga lang, di ba, si Barbie Fortesa at saka si Susette Doctolero nakikiusap sa mga netizen na sana doon sa Free TV raw manood. At wag lang daw yun sa Netflix. Bakit, te? Bakit? Kabog ba ng Batang Quiapo ang Pulang Araw pagdating sa rating? Hindi naman. Kasi nga, alam mo, kahit naman ako, pakikiusapan ko din ang mga televiewers, yung mga netizen na sana sa Free TV manood. Para, alam mo yun, parang real time. Although, meron na rin kasi real time sa YouTube, hindi ba? Meron na rin mga streaming platforms like iWantTFC, di ba? Tapos yung, syempre, nauuna sa Netflix. Hindi mo rin masisi yung mga tao, lalo na kung meron na silang mga ganyang platforms na on demand, kaya nilang manood. Ibig sabihin, sa oras na gusto nilang manood, mapapanood nila. Diba? Hindi na magmamadali. Oo. Na habulin yung time slot. Oo. Siyempre, yung iba, ikakatwiran niya. Para naman sa walang internet connection ng TV kami, meron kaming wifi, kaya nakakapanood kami. Gano'n naman yung iba. Kaya, anyway, sana nga din na manood sa Free TV para nagkakaalaman talaga. Alam mo sa panahon ngayon, ano, lalo na nung nakausap ko si Governor Chavit Singson. Oo, naalala ko kasi meron siyang kinukwento si Governor Chavit Singson na sabi niya sa akin, buti na lang daw at hindi niya nabili yung isang istasyon. Sabi niya sa akin parang kumukonti na ang nanonood sa TV. Munti ko pang bilhin yung isang istasyon. Glute, sa estasyon. Sample lang naman yung kinukwento ni Chavit Singson. Pero ano ang istasyon? Ano istasyon? Basta hindi ito water refilling station. Not even MRT o LRT station. Hindi naman loading station. Malapit. Train station. Ay, nako. And with that, mga kaibigan, dito po ang inyong mga lingkod. Hindi po si Mamaloy, mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber, please subscribe now na. Click mo yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo ang aming episode ngayon, meron kayong komento sa aming chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya, kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update. Yes. Siyempre pa, kanya-kanya naming channel. Yes, sana manonood at mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, N-A-M-A-L-O-I. At syempre na isa natin magpasalamat kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na mga ngiti. And of course, Dr.
Jessica D of Ideal Vision for our eyewear and for our skincare. Kasama na si Jeds, ang Envy Skin Beauty and Wellness Center for our skin face, body, and wellness. At kung naghanap po kayo ng aircon, Chigo Air Conditioning po ang inyong hanapin. Available po sila sa Ansons, sa Shopee at sa Lazada Mall. Thank you, Miss Rose. Hi, Maring Rose. Ma'am Magaling Rose ka, palakas ka ng New York Yes. City. We're always praying for you. Oo. At syempre, Jex, At sa Tita Jegs Channel, panoorin niyo pa, may bago pa akong vlog dyan. At pasalamatan ko lang, te, ang Deluxe Pa Massage, ang The Hungry Paws PH, at ang ABC Pets. Thank you po! ayan. Wow. At syempre, oy ha, September 6 na po, bukas na po, ang J Heart Music and Antidote Band. Ayan, sa District 1 ng BGC. Yan. Ayan po ang phone number kung gusto nyo magpa-reserve dahil hindi po kayo makakapasok pag wala po kayong reservation. Yeah. Oo, yan. Napakaganda. Dahil yan, kakantay nila si Freddie Mercury. Oo, tapos marami pang iba na parang kaboses ni J. Hart. At syempre pa, sa September 13 naman, ang show ni Marisa Sanchez back-to-back with Jean Karen, yung Yun. kaboses ni Karen Carpenter. Wow. Sa District 1 din yan, ha? Supportahan po natin Oo, sila. Yes, District 1 sa BGC, ayan po ang phone number. 1,000 din po ang ticket price. Yun. Okay. At syempre pa ang RCC Staffing Solution USA ni Yes. Romer Gutierrez Haso, ha? Si Robert. Oo, Birthday na ako. Pumayat si Romer. Oo! Ah. Grabe! Hindi, Diba? pero talagang grabe yung pinayat niya. Oo. Sobra. Guwapo. Oo, ha? Bagay sa'yo, Sir Oo, Romer. kaya ang daming nag-a-apply ng mga guro natin dito na gustong manirahan, magtrabaho sa New York, sa Alaska, sa pamamagitan ng RCC Staffing Solution USA. Mag-PM po kayo sa kanila, ha? Yes. Ayan, Diyos ko. Sigurado po yan. Aprobado. Oo, ha? Lalo Legit. lalo na kung gusto nyong makasama ang inyong pamilya dyan. True. Oo. At syempre pa, ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa Osin Oji Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha? Na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, Every gising is a blessing. At ano pa nga ba ang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na, dali. La 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 la. Ichika mo na, dali. One more time. La 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 la. Ichika mo na, dali. Hindi mo na naman naririnig. Pero parang kakanta si Maganda Jex sa September 6 sa Amoranto Stadium. Yes. Kakanta siya doon? Bakit? O, wag na. Ayaw ni Mama. Kakanta na lang. Mag-host lang kayo. Oo, syempre yan ay sa invitasyon ni Konsehal Egay Yap Yes. ng 4th District ng Quezon City. Ayun. Kaya na yung mga gusto manood, lalo na sa mga taga 4th District ng Quezon City, ha? Pumunta lamang po kayo dyan kung gusto yung manood, ha? At wala pong pinangako na 10,000 kada manonood. Wala pong gano'n. Oo. May ganon? May naninirang kalaban. Hindi Ay, sadali. Oo, Kaloka. ha? Ayan ha. Kasi kung meron magbibigay ng 10,000, si Jex. Yes. Siya po yung lapitan niyo. Ha? Wala, grabe na rin ako. Wala. Ako ang manghihingi. Oo naman, ang Ay, hindi Dax. talaga yan. Iba yan, iba na. Balls pala yun.